75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan na ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Antabayanan, sasain nyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, maituturing na pinakamalaking halaga ng shabu ang nahuli sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. noong Lunes, Abril 15. Nasabat ang nasa 13.3 bilyong pisong iligal na droga nang walang nasaktan o binawian ng buhay. That this is the biggest shipment of shabu na nahuli natin. But not one person died. Walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan. Basta't inoperate natin ng dahan-dahan, yun naman dapat ang approach. Para sa akin, yun dapat ang approach sa drug war. Samantala, binigyang diin ni Pangulong Marcos na mahalagang iginagalang ang karapatang pantao kahit sa operasyon ng drug war sa ilalim ng kanyang administrasyon. Tiniyak ng Pangulo na tatapusin ng kanyang administrasyon ang operasyon laban sa iligal na droga at pagpasok ng mga ipinagbabawal na gamot sa bansa. Para sa akin, yun dapat ang approach sa drug war. Na ang pinaka-importante is matigil natin ang pag-ship ng mga drugs dito sa pagpasok sa Pilipinas. Pero the one thing that's clear, pinasok ito, hindi ito galing dito sa Pilipinas. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Seryoso ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa kampanya laban sa iligal na droga. Tiniyak ni Pangulong Marcos sa mga Pilipino na tutugisin ang mga sindikato ng iligal na droga, kabilang ang mga malalaking tao kahit may koneksyon pa ito sa gobyerno o mga politiko. Binigyang diin ng Pangulo na walang lugar ang iligal na droga sa kanyang administrasyon. Ang ating ginagawa, we take apart, binabaklas natin yung mga sindikato. Kahit sino man ang nakita natin kasabwat dito sa drug trade, kahit sino man, kahit politiko ba na powerful politician o police o kung sino man. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones.
Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na sako pa rin ng batas ang isinagawang operasyon nito laban sa iligal na droga. Ayon sa Pangulo, sa ganitong paraan makapagsasampa ng kaso at matutukoy ang mga sindikato. Sinabi ni Pangulong Marcos na walang dahilan para baguhin ang pamamaraan ng operasyon ng mga tagapagpatupad ng batas. Tinukoy ng Pangulo ang mga matatagumpay na operasyon ng otoridad nitong nakalipas na mga araw at buwan. No, quite the contrary. Why will we change? Look at the success that we have gained. As I said, not only this 1.8 tons, the many tons that we have already seized. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, inatasan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang Department of Energy o DOE para tugunan ang sitwasyon sa enerhiya sa bansa. Kasunod ito ng pagdedeklara ng Red Alert ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Sa ex-post ni Pangulong Marcos, ipinag-utos nito sa DOE na masusing subaybayan at makipag-ugnayan sa lahat ng stakeholders para masolusyonan ang sitwasyon. Inatasan din ng Pangulo ang lahat ng ahensya ng gobyerno na magkaroon ng panuntunan sa pagtitipid ng kuryente. Binigyang diin ng Pangulo na mahalaga ang pagkakaisa ng lahat para matiyak na may sapat na supply ng enerhiya sa bansa sa mga susunod pang mga araw. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers o DMW na nasa maayos na kalagayan ng 4 na Pilipinong seafarers na kabilang sa mga bihag sa barkong MSC Aris. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni DMW Undersecretary Hans Leo Kakdak na hahanap ito ng paraan upang mapalaya ang mga Pilipinong marino kasabay ng pag-alalay ng gobyerno sa mga pamilya nito. Ayon kay Kakdak, maaaring magsagawa ng video call ang 4 na mga tripulanteng Pilipino sa kanilang mga pamilya at sinigurong maayos ang kalagayan ng mga ito. They have assured their families that they are okay. Meron silang mga nakakausap na Iranians that have been assuring them of their well-being, safety, and that temporary lang daw ang ilalagi nila doon at eventually i-release din daw sila. Samantala, ayon kay Kakdak, inaasikaso din ng gobyerno ang pagpapalaya sa mga Pilipinong tripulante na sakay ng Galaxy Leader na bihag ng Houthis sa Southern Red Sea. Nasa mabuting kalagayan anya ang mga ito at may komunikasyon sa kanilang mga pamilya. Yemen, in a port in Yemen, sa western Yemen, at Houthi rebels ang humahawak sa kanila at patuloy din ang effort na sila ay makauwi ng ligtas. They too have been communicating directly with their families. Si DMW Undersecretary Hans Leo Kakdak. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Philippine National Police o PNP walang nakikitang problema sa presensya ng mga Chinese national sa lalawigan ng Cagayan. Ito ang tugon ng PNP kasunod ng pahayag ng Armed Forces of the Philippines o AFP na iniimbestigahan ang pagdami ng bilang ng mga Chino sa naturang lalawigan. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala. Walang nakikita problema ang Philippine National Police o PNP hinggil sa presensya ng mga Chinese nationals sa lalawigan ng Cagayan. Ito ang tugon ng PNP kasunod naman na napahayag ng Armed Forces of the Philippines na kanilang iniimbestigahan ang pagdami ng bilang ng mga Chinese nationals sa naturang lalawigan. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Jim Fajardo, batay sa impormasyon mula sa mga opisyal ng pulisya sa Cagayan, ang pagdami ng mga Chino sa lalawigan ay alinsunod na rin sa imbitasyon ng Commission on Higher Education at CHED. Nangangahulugan ayon kay Fajardo na mga ito ay mga tinatawag na foreign students na piniling mag-aral doon at bahagi na rin ng hakbangin ng lokal na pamahalaan. Paliwanag pa ni Fajardo, mayroon naman hanyang hawak na mga dokumento ang mga naturang Chino at tiniyak din ng Cagayan Provincial Government na walang dapat ikabahala ang sambayanan dito. Una nang sinabi ng AFP na masyado pa maaga upang ituring na nakababahala ang pagdami ng mga Chino sa Cagayan kaya't mangangailangan sila ng kaukulang pagsisiyasat hinggil dito.
Pero sa ngayon, sinabi ni Fajardo na wala pa naman silang naitatalang mga illegal na aktibidad ng mga Chino at normal naman ang pagpapatupad ng batas sakali may paglabag, maging dayuhan o lokal na residente ng lugar gaya sa buong bansa. J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Umaabot sa 55 mga barko ng China ang namataan ng Philippine Navy sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea o WPS. Sinabi ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, na nakita ang mga barko sa mga bahagi ng teritoryo ng Bajo de Masinloc, Ayungin Shoal, Pag-asa Island, Panata Island at Salawak Island kung saan may isang People's Liberation Army Navy o planned vessel. Sa kabila nito, inihayag ni Trinidad na walang nakitang anumang mga agresibong aksyon at aktibidad na ginawa ang mga ito. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Mga tulong pangkabuhayan para sa mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea o WPS inilunsad ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o DA-BFAR. Ito ay upang mas maiangat ang kabuhayan ng mga mangingisda na malapit sa West Philippine Sea. Inilunsad ng BFAR ang proyektong Layag WPS o Livelihood Activities to Enhance Fisheries Yields and Economic Gains sa Subic, Zambales. Inisyal na pangkabuhayan na naipamahagi ay sa 100 magsasaka, ang mga gillnets, habang 50 kababaihang mangingisda ang sumailalim sa post-harvest training. Bukod dito, nagbigay din ang DA-BFAR ng 62-footer fiber reinforced plastic o RFP vessels na kumpleto sa modernong kagamitang pangisda sa ilang mga asosasyon ng mga mangingisda mula sa mga rehiyon ng Central Luzon at Ilocos. Kabilang sa target ng bagong proyekto ang mga mangingisda sa Ilocos, Central Luzon at Mimaropa. Kasunod nito, tiniyak ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na magpapatuloy ang suporta ng pamahalaan sa mga mangingisda. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Bahagyang bumaba ang average farm gate price ng palay nitong Marso ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Sa tala nito, umabot sa 24 na piso 52 sentimos ang kada kilo ng palay mula sa 25 piso at 3 sentimos kada kilo noong Pebrero. Gayunman, mas mataas pa rin ito ng 32% kumpara sa 18 piso 57 sentimos kada kilo na farm gate price ng palay noong Marso ng 2023. Sa mga rehiyon, tulad sa Region 1 o Ilocos Region, ang may pinakamataas na farm gate price ng palay na umabot sa 27 piso at 71 sentimos kada kilo, habang ang pinakamababa ay naitala sa Eastern Visayas sa 19 na piso 11 sentimos kada kilo. Ayon sa PSA, bagamat may 10 rehiyon ang may pagbaba sa farm gate price sa nakalipas na buwan, lahat ng rehiyon ay nagtala ng positibong year-on-year growth rates nitong Enero. Batay sa monitoring ng bantay presyo, mayroong mabibiling 46 na piso kada kilo ng regular milled rice, 48 piso sa well-milled, habang naglalaro sa 51 hanggang 57 piso kada kilo ng premium at special price o special rice. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nagbabala ang Bureau of Internal Revenue o BIR na ipasasara ang mga hindi rehistradong online businesses. Kasunod ito ng patuloy na kampanya ng ahensya na kailangang iparehistro ng mga online merchants ang kanilang mga negosyo sa BIR. Sinabi ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. na bahagi ito ng kanilang soft approach hinggil sa nasabing usapin. Magiging istrikto na anya ang BIR sa pagpapatupad ng nasabing polisiya.
Sinabi rin ni Lumagi na bukod sa plan kandado na ipinatutupad sa mga tradisyonal na lugar, magkakaroon din ng online kandado kung saan ipasasara ang mga online selling platforms na hindi nagparehistro. Ayon kay Lumagi, layo ng inisyatiba na tiyakin ang responsibilidad ng mga online sellers sa kanilang mga negosyo online. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Magpapanabas ang Land Transportation and Regulatory Board o LTFRB ng show cause order sa mga jeepney units na mahuhuli pagkatapos ng deadline para sa konsolidasyon ngayong Abril at 30. Sinabi ni LTFRB Chairperson Attorney Teofilo Guadis III na sa show cause order ay mailalahad ng mga tsuper at operator ang dahilan kung bakit hindi sila sumama sa programa ng gobyerno. Obligado ang mga tsuper at operator na lumahok o bumuo ng kooperatiba sa ilalim ng PUV modernization na layong palitan ang traditional jeepneys na mga sasakyang environment friendly. Sa huling datos ng LTFRB, 77% ng mga jeepney sa buong bansa at 54% sa Metro Manila ang sumama na sa konsolidasyon. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Muling nabawasan ang level ng tubig sa Angat Dam dahil sa kakulangan ng ulan sa watershed. Batay sa update ng Pag-asa Meteorology Division, Miyerkules ng alas 6 ng umaga ay nabawasan pa ng 35 sentimetro ang tubig sa dam kaya bumaba pa ito sa 173.29 na metro. Nasa 2 metro ang agwat nito mula sa 175.85 metro na water elevation ng dam noong nakaraang linggo. Gayunman, malayo pa ito sa minimum operating level ng dam na 180 metro. Bukod sa Angat Dam, karamihan din ng dam na binabantayan ng Pag-asa sa Luzon ay nagkaroon ng kabawasan. Kabilang dito ang Ipo Dam, Lamesa Dam, Binga Dam, San Roque, Pantabangan at Caliraya Dams. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa Luzon. Mula sa Dagupan, mahigit 500 scholars sa Mangaldan, Pangasinan tumanggap ng scholarship stipend mula sa lokal na pamahalaan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ricky Kasipit. Impalimala yung lokal ya pamahalaan niya Mangaldan, Pangasinan so scholarship grant dari 520 scholars dyan kumatlon panapag yung Municipal Social Hall noong ikalabin 5 Abril taoy 2024. Sa beneficiaryo ya programa at bubuan ya 454 ya high school student and 66 ya college student. Akawat ita high school student ya beneficiaryo na scholarship stipend mi paparad 1,200 pesos ya binulan. Duga na sa beneficiaryo estudyante od koleyo so akaawat na 2,000 pesos kada bulan. In padaulo, yung Municipal Scholarship Committee dyan panamagli yung Office of the Municipal Planning and Development Coordinator sa Impangibunog yung Ibitlan Scholarship Grant. Yung alumni, inyanunsyo man sa Inpanlukas sa Panagbunog yung application form para sa raway malabay yung magmaliw asa kaya scholar na bali yung Mangaldan para taon niya panag-aral yung 2024-2025. Manlalapod dyan Radyo Pilipinas Dagupan, aya si Ricky Kasipit para sa Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ricky. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc, bayan ng Paracelis Mountain Province. Inaasahang magkakaroon ng dialysis center. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balyo. Dakal at tulong kadagiti residente nga adda iti sulinak a lugar iti eastern part ti Mountain Province ti dialysis center ang maipatakder iti munisipyo ti Paracelis. Daytoy ket babaan iti panagtinulong ti Luis Hora Memorial Regional Hospital Medical Center, Santa Ana Healthcare Plus Corporation ken lokal a gobyerno ti Paracelis. In padamag ni Mayor Marcos Ayangwa nga ti dialysis center iti munisipyo ket dakal at tulong kadagiti pasyente nga padialysis at tagasadyay agsipod ta sa andan nga agbibiyahe iti ruwar ti munisipyo tapno agpaagas. Kastamat ang matulungan pay dagiti pasyente manipod iti munisipyo tinatonin kenda dumapay a lugar. Iti panakaipatakder ti nasao nga dialysis service complex nga adaan kadagiti kasapulan a pasilidad ket manamnama amalpas iti lasod ti tallo ingana ennem a bulan itata nga tawen. Narpos na Bontoc, Donna Kawisbalyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontoc. Dumako naman tayo sa Lucena. Unang aning palay ng Agricultural Service Provider Project sa Quezon, bumida sa kadiwa ng Pangulo sa Provincial Capital. Ang detalye ng balitang ito mula kay May Formaran. Bumida sa kadiwa ng Pangulo sa Kapitolyo sa Quezon ang unang aning palay ng Agricultural Service Provider o ASP project mula sa Mayo Castillo, Lucena City. Ayon sa pabatid ng Office of the Provincial Agriculturists Quezon, umabot sa 26 na sako ng matataas na kwalidad ng bigas ng ASP Mayo ang agad na i-deliver para ibenta kahapon ng umaga. Tiniyak ng OPA Quezon na magpapatuloy ang programa ng ASP para suportahan ang mga agrikultural na pangangailangan, lalo na sa panahon ng programang Kadiwa. Sa ulat ng ahensya, inaasahang makakaani ang ASP ng nasa 465,000 kilos o 5 tonelada ng palay mula Marso hanggang ngayong Hunyo na gagamitin tuwing magkakaroon ng Kadiwa ng Pangulo sa lalawigan ng Quezon. Ang ani mula sa ASP project ay mas mababa ng 20% kumpara sa presyo sa merkado. Mas malaki ang maitutulong nito na makapagbigay ng oportunidad sa mga consumers na makabili sa mas mura ngunit dekalidad na uri ng bigas. Ang ASP project ay pinagtutulungan ng Provincial Government of Quezon, ng Department of Agriculture at ng National Irrigators Association na ipatutupad sa loob ng 5 taon. Mula sa lungsod ng Lucena, ito si May Formaran, Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, May. Yan ang ulat mula sa Lucena. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan. Temporary shelter para sa mga biktima ng sunog sa Puerto Princesa maaari nang magamit. Ang detalye ng balitang ito mula kay Miriam Basig. Ing inaugurasyon na din kapan nga mag-abri 16 ang sobra pat kagatos ka restaurant para sa mga biktima ang sunog sa syudad ng Puerto Princesa nga makikita ng per sa Pinina Road ng syudad. Mag-serbidyo ang restaurant ng mga nay ang nasa 221 nga pamilya alin sa Barangay Bagong Silang ig pagkakaisa sa lugar ang kwito nga mama ng pinakamabal nga natabong sunog sa Puerto Princesa sa unang quarter ng dagong 2024. Ang kalatag ng housing units ni Jazz sa 2.3 ka ektaryang lukta sa Mipinero Road ig pwede ring lagdadan ng mga biktima ang sunog matapos handang magkatiner orientasyon. Ing pangunan ni Mayor Lucilo Baron ang pag-inaugurar ang pansamantala restaurant katabid ang pinaka-opisyal ng konseho ang syudad ang Puerto Princesa. Tingitigi asambit da ni City Housing Officer Nancy Pedrosa nga pwede ring magdagdad sa pansamantalang restaurant ang unang grupo nga biktimang sunog sa Domingong Dia. Agalindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Dia si Miriam Tihada Basig para sa Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Miriam. Yan ang ulat mula sa Palawan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo ngayon sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag. Mga atleta ng Department of Education, Surigao del Sur, nasasabak sa gaganaping Caraga Regional Athletic Games. Patuloy ang isinasagawang pagsasanay. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Nagpadayon karon ang training sa mga atleta nga mo representar sa Department of Education o DepEd Surigao del Sur Schools Division alang sa ipaygayon nga Caraga Regional Athletic Games o Cara Games. Sa pakiginabi sa Radyo Pilipinas Tandag, gibutyag ni Antonio Salazar, ang Physical Education and Sports Supervisor sa mga Schools Division, nga taod-taod na nga nagbansay ang ilang mga atleta kauban ng mga coaches o tournament managers. Sumala pa nga mokapat sa 654 ang ginaganon sa delegasyon nga ipadala ning probinsya alang sa mong sports event. Samtang gidugang niini nga iyan ang gihatagan og instruksyon ang mga coaches nga bantayan og maayo ang kondisyon sa panglawas sa mga atleta labi na ning panahon sa ting-init. Iya usab gisiguro nga dili maapektuhan ang pagtunga sa mga atleta pinagi sa pagpatuman sa alternative delivery mode o distance learning ngadto sa ilang klase. Una niini, nasa Iran nga nagkatagtang ipahigayon ang maong Cara Games sa malabot nga Mayo 5 ngadto sa Mayo 10 sa ning tuiga dito sa Patinay, Prosperidad, Agusan del Sur. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond. Yan ang ulat mula sa Tandag. Samantala, dumako naman tayo sa Jolo. Pamamasada ng two-stroke engine na motor sa probinsya ng Sulu, ipinagbabawal na. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Piagnaan na sinadlaw isnin yaon, pitsang putag lima sinbulan yan April na taon 2021 taga upat, piapanawsin na marita daira Jolo, abinaybayan sinupaso ginasara amin ng langya pagabiyahe si mga two-stroke engine motor, hasakupan sina Jolo amin capital town sin Sulu at Awalupa Suog. Mamut pa kaanuman two-stroke engine motor inasagaw si mga kapulisan, habawaan sin Jolo Municipal Police Station na pag-uhanan, Police Captain Elmer Espaldon, Deputy Chief Ivan Officer in Charge alam sinduadlaw pagpapanaw sinasara. Mga tumtumo nakapagpangasubukan Lincoln Tulawi ang minabyutang bilang Public Information Officer sin Jolo LGU, misan patakabugat-buhat iban sigpit para mga pararakan ipagganti sinasabot unit, kaunahan nini papanaw hasupay di mahinang bagsakan at pagdarahan si mga di na jarihon sa sakatan pay kay mahukot na inipyang langan na duwaing luwal in pagparakan sin two-stroke engine motor. Damikyan na supaya maig na mga sasakatan maaso iban mahihok ang may makakangiday sa bapamaranan sina tao makahanggot ni. Dahil nga RP Jolo ini Fatma Adelicino para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula Jolo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayan na naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dubako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating business news. Narito si Erwin Peñano. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan.
Bagyang itinaas ng International Monetary Fund o IMF ang growth forecast nito sa Pilipinas ngayong 2024 at sa 2025. Batay sa bagong World Economic Outlook ng international lender, aabot sa 6.2% ang inaasahan nitong Gross Domestic Product o GDP growth ng Pilipinas ngayong 2024, bagyang mas mataas kumpara sa 6% projection noong Enero. Ang bagong forecast ay pasok sa government target na 6 hanggang 7% GDP ngayong taon. Paliwanag ni IMF Representative to the Philippines Ragnar Gudmundsson, ang rebisyong ay bunga ng carry-over buwat sa better than expected outturn ng GDP ng Pinas sa huling quarter ng 2023 na sumampa sa 5.5%. Ang projections naman para sa emerging at developing countries sa Asia, lumalabas na magiging pangalawa ang Pilipinas sa may pinakamabilis na paglago ng GDP kasunod ng India na may 6.8% growth forecast. Maunguna naman ito sa Southeast Asian nations buwat sa inaasahang pagsampa lamang sa 5.8% ng GDP ng Vietnam at 5% projected growth ng Indonesia. Para naman sa 2025, bahagyaring iniangat sa 6.2% ang projected growth nito sa Pilipinas na siyang mataas ng 0.1 mula sa 6.1% projection noong Enero. Sa kabila ng rebisyon, nananatili pa rin itong kapos sa 6.5 hanggang 7.5% target ng pamahalaan para sa susunod na taon. Ayon kay Gudmundsson, ang forecast para sa 2025 ay buhat sa ekspektasyon sa acceleration ng domestic demand at investment sa bansa. Upang tuluyang makamit ang 6 hanggang 6.5% na GDP growth, ipinunto nito ang pagkakaroon ng structural reform sa closed infrastructure at education gaps, gayon din sa pag-attract pa sa foreign direct investments at sa paghasa ng benepisyong dala ng digital economy. Maalalang target ng economic managers ang 6.5 hanggang 8% na GDP mula 2026 hanggang 2028. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, naniniwala si Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP Governor Ellie Remolona na malabo pa ring makapagtapyas ng key rate sa mga susunod na buwan at posible pa itong maipatupad sa susunod na taon. Sa isang panayam, sinabi ni Remolona na nananatiling nasa upside risk ang inflation sa bansa, kaya naman nananatili rin silang hawkish o mahigpit sa policy rate. Tayaan niya nila nasa lampas 56% ang tsansang malalampasan ng actual inflation ang BSP target na 2 hanggang 4% at kinakailangang magkaroon ito ng signipikong pagbaba para maikonsidera ang bawas sa key rates. Sa kabila ng nakikita niyang monetary easing sa unang quarter ng 2025, sinabi nitong hindi ito magiging malaki bagkus ay sasapat lamang upang mapalapit sa neutral rate na 6%. Kasalukuyang nasa 6.5% ang borrowing costs sa Pinas, ang pinakamataas sa loob ng 17 taon. Kabilang ang Pilipinas sa buong mundo na kasalukuyang nagpapatupad ng mahigpit na policy rates at nag-aantay ng signipikong pagbaba sa price pressures bago magluwag. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Napalawak pang lalo ang investment portfolio ng Government Service Insurance System o GSIS matapos na ma-acquire nito ang humigit 8% stake sa Real Estate Investment Trust o REIT ng Robinsons Land Corporation o RLC. Base sa inilabas na disclosure ng Gokong Wei-led company sa stock exchange, sa loob ng 60 araw ay naka-acquire ang GSIS ng 790.22 million common shares sa kanilang rate dahilan para mapalobo sa kabuang 877.43 million ang common shares nito. Ang nasabing deal na may estimated value na lampas 4.3 billion pesos mula sa stock price na 4 pesos and 95 centavos apiece ay sumasalamin sa kabuang 8.18% stake ng GSIS sa RLC rate.
Kamakailan lamang nang ianunsyo ng RLC ang pagkakabenta nito sa 1.73 billion common shares sa high-quality institutional investors na may kabuang halaga na 8.5 billion pesos. Dahil dito napataas ng RLC ang public equity float nito sa 49.95% mula sa 33.86%. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano. Maasensong araw po sa ating lahat. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Erwin. Yan ang ating balitang negosyo. Samantala, para sa ating balitang pampalakasan, narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Namaalam si Filipina tennis star Alex Ayala sa WTA 125K Oiras sa Portugal pagkatapos ng dikit na 3-set loss sa kanyang kalaban na Ruso sa round of 32. Ang kalaban dapat ni Ayala ay si Gabriela Lee ng Romania, subalit pinalitan siya ni Julia Avdiva ng Russia. Ranked 208th si Avdiva sa World Tennis Association. Kinuha ni Ayala ang unang set, subalit natalo sa loob ng 3 set, kung saan nanalo si Avdiva sa score na 2-6, 6-4 at 6-4. Subalit may magandang balita kay Ayala dahil tumaas naman ang kanyang ranking sa women's singles tennis. Umakyat si Ayala ng 3 pwesto mula sa number 172 at ngayon ay nasa number 169 na siya sa buong mundo. Sinimulan ni Ayala ang clay court season at inaasahan na maglalaro ito sa French Open qualifiers itong darating na Mayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nananatiling mainit ang Cherry Tigo sa 2024 Premier Volleyball League o PBL All-Filipino Conference. Pinalawig ng crossovers ang kanilang panalo sa 5 sunod-sunod na laban pagkatapos nilang talunin ang PLDT sa loob lamang ng 3 sets, 25-22, 25-16 at 25-20 sa larong ginanap sa PhilSports Arena sa Pasig City. Mayroong 5 sunod-sunod na panalo din ang high-speed hitters, subalit nahinto nga ito ng crossovers kaya't hindi pa sila nakakasiguro sa semifinals dahil nagtabla ang 4 na koponan na may kaparehong record na 7-2 sa team standings. Nagsanib puwersa ang Laure sisters na sina Ea at EJ sa kabuuang 22 puntos habang si Savvy Davison ng PLDT ay nagawa ang kaparehong puntos na siya lamang mag-isa. Subalit hindi sapat ito para madala niya ang kanyang koponan sa panalo. Maganda naman ang ipinamalas ni Jen Nierva para sa Cherry Tigo kung saan nanguna siya sa depensa na may 12 excellent digs at 8 excellent receptions. Minanduhan naman ni setter Alina Bicar ang crossovers sa nagawa nitong 11 excellent sets. Susubukan ng PLDT na makabangon sa Sabado kung saan makakatapat nila ang Signal sa Santa Rosa Sports Complex habang magaan naman ang asignatura ng Cherry Tigo kung saan makakalaban nila sa kaparehong araw ang Akari. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Matinding bakbakan ang ipinamalas ng defending champion Signal at ang bagong koponan ng Crisscross sa men's volleyball ng 2024 Spikers Turf Open Conference na ginanap sa PhilSports Arena sa Pasig City.
Nagkatapat ang dalawa sa pinakamagaling na spiker ng bansa kung saan pinangunahan ni Brian Bagunas ang HD Spikers laban kay Mark Espejo ng King Crunchers. Kahit na tinamaan ng pulikat sa kalagitnaan ng laban, pinagpatuloy pa rin na maglaro ni Bagunas at sa huli ay pinangunahan pa niya ang HD Spikers sa 20-25, 25-15, 23-25, 25-23 at 15-12 panalo para madiskaril ang debut ni Espejo. Ang 6'5" outside hitter na si Bagunas ay nagtapos ng may 27 puntos galing sa 26 na kills at isang service ace, kaya't nakuha din ang Spikers Turf Player of the Week Award. Layunin ng Signal na walisin ang kanilang tatlong natitirang laro para makapasok sa semifinals. Susunod na mga kalaban ng HD Spikers ay ang The Navigators na gaganapin sa Inares Sports Arena bago makatapat ang VNS Nasty sa Abril 24 at ang Maverick sa Abril 26 para makumpleto ang kanilang asignatura sa elimination rounds. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan na ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz, para sa ating showbiz balita, narito si Stephanie Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika Dora Steph Vicente upang ihatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Ilang araw na palang nasa Canada sina Direk Kathy Garcia, Sampana at team niya sa Star Cinema para mag-ocular kaugnay ng pelikulang gagawin ni Catherine Bernardo at Alden Richards. Ito ang sit-sit sa entertainment press dahil sa Canada nga kukunan ang pelikula na ibabase sa ending ng Hello, Love, Goodbye ng Kath Den noong 2019 na kinunan naman sa Hong Kong. Si Catherine ang pupunta ng Canada after ng Hong Kong work niya at malamang nasusundan siya roon ni Alden. Ayan, yan yung sa kwento, no? Kumbaga, yung character ni Catherine na si Joy, tapos yung character naman ni Alden na si Ethan. Yan, para sa mga gustong mag-recall kung ano na nga ba ang nangyari dito nga sa Hello, Love, Goodbye. Nabanggit din ng source ng Entertainment Press na maraming producers na ang nag-aatubiling sumali sa 50th year ng Metro Manila Film Festival na ipalalabas sa Disyembre dahil malakas nga raw ang tambalang Kath Den. Base na rin ito sa unang pelikula nilang Hello, Love, Goodbye na kumita ng 880 million pesos. Maraming followers ng Kath Den, no? Ang Kath Den ngayon, lalong-lalo na ngayong single na si Catherine dahil botong-boto na sila kay Alden na kapalit ni Daniel Padilla sa puso ng aktres. Kaya sureball na ang Star Cinema na baka maungusan na nito ang kinita ng 2023 MMFF entry nilang Rewind na as of now ay kumita ng 902 million pesos.
Ipinalalabas pa kasi sa iba't ibang bansa ang pelikula ng Dong Yan, na Dingdong Dantes at Marian Rivera, kaya posibleng madagdagan pa itong 902 million pesos na ito. Going back to Direk Cathy na nag-ocular nga sa Canada ay may pruweba dahil binisita nila ang dating staff ng Star Cinema na doon na nakabase ngayon si Annalyn Tuco na isang caregiver na at may sariling bahay sa Calgary, Canada kasama ang buong pamilya. Sakto, nag-post si Annalyn ng larawang kasama nila si Direk Cathy ngayong nitong ang kamakailan, at ang caption niya sa mga larawan nila, quote and unquote, "My visitors from Philippines, Direk Cathy Molina and Direk Carmi Raimundo with Leo from Star Cinema. Thank you guys for the short visit in my home sweet home." Anyway, magkakaalaman kung saang lugar sa Canada ang shoot ng sequel nga ng Hello, Love, Goodbye at kung tama ang sit-sit sa mga kamosa natin na sa July ang shooting in time for summer. Ayan, summer doon, syempre. Iba yung summer dito sa Pinas. Samantala, pinag-iingat ng isang netizen ang kapuso actress na si Bianca Umali dahil sa pagpasok, pasok, no? Ng sexy actress na si Angelique Kang sa seryeng Black Rider na pinagbibidahan ng kanyang jowa, ng jowa ni Bianca na si Ruru Madrid. At itong Sabado nga, itong nakarang Sabado, April 13, naglabas ang GMA Network ng video teaser ng Black Rider kung saan ipinapakilala nga ang magiging karakter ni Angelique sa naturang series. Ayan, ito yung nakasulat, nakapost sa caption, o caption na nakapost sa GMA Network. Quote and unquote, "Dakila, matigas at malaki, yan daw ang mga katangian ng lalaking hanap ni Nympha, ang karakter na ginagampanan ni Viva Max star Angelique Kang sa Black Rider." Pag sinabing Viva Max, parang alam na ng mga kamosa natin kung ano yung mga ipinapalabas doon. Kaya gano'n lang siguro ang kanilang reaksyon nang mapasok nga itong si Angelique Kang sa Black Rider. At pagpapatuloy nga nitong caption na ito, quote and unquote, "Teka, ang mga katangiang ito nakita niya kay Elias, kay Black Rider?" Kaya ayan na nga, umani na nga ng samut-saring komento mula sa mga netizen ang naturang video teaser ng Black Rider. Dito ay marami ang nag-mention syempre kay Bianca na siyang kasalukuyang girlfriend ni Ruru na gumaganap nga bilang si Elias. Sabi nga ng isang netizen, quote and unquote, "Nako, kabahan ka na Bianca." Comment naman ng isa, quote and unquote, "Ang lupit ng pagpasok ni Angelique Kang, trending, maraming gaganahang manood." Ayan na. Ay nako, alam na, mukhang maraming nahugot itong si Angelique Kang. Essay pa lang isa, quote and unquote, "Humanda ka na Bianca Umali." Hirit pa ng isa pang netizen, quote and unquote, "Black Rider na may konting Viva Max." Ayan, yun nga, tulad ng ating nabanggit kanina, ay nakilala si Angelique sa kanyang mga sexy role na ipinapalabas sa Viva Max. Samantala, wala pa namang reaksyon si Bianca sa pang-aasar ng mga netizens sa kanya. At sa pagtatapos ng ating segmento, ikakasal na ang kapamilya singer at actress na si Angeline Quinto sa kanyang non-showbiz boyfriend na si Non-Rev Dakina. Ang masayang balitang ito ay natalakay ng talent manager at showbiz columnist na si Ogie Diaz sa kanyang vlog na Showbiz Update. Ayan, panimula ni Mama Ogs, quote and unquote, ikakasal na ang queen of teleserye songs na si Angeline Quinto sa partner nitong si Non-Rev Dakina. At mangyayari na nga ang kanilang kasal, ang kasal ni na Angeline at Non-Rev ngayong darating na April 25. At bilang parehong mga deboto ng Poong Nazareno ay napagdesisyonan ni na Angeline at Non-Rev na sa Quiapo Church ganapin ang kanilang wedding. Chika pa nga dyan ni Mama Ogs ay quote and unquote, mga bigatin ang mga ninong at ninang sa wedding at kasama raw diyan si Manila Mayor Honey Lacuna at ilang bossing ng ABS-CBN.
At yun nga, unang nagkakilala sina Angeline at Non-Rev noong March 2020, kasagsagan ng pandemya, sa pamagitan ng kanilang common friend. Una raw nakita ng kapamilya singer na si Angeline, ito nga si Non-Rev, sa video call at nabighani ito agad sa smile ng lalaki at nasundan na nga ito ng group date sa isang restaurant. Makalipas ang 2 taon ay isinilang ni Angeline ang kanilang panganay na anak na si Baby Silvio. At bago pa sila magkakilala ay may 3 ng anak si Non-Rev sa ibang babae. Ngunit kahit papunta na sa next level, ang relasyon ni Non-Rev at Angeline ay hindi pa rin sila nakakatakas sa intriga, lalo na sa usaping pera. Sabi nga ni OG, quote and quote, madalas kasing akusahan si Non-Rev na pera lang ang habol nito kay Angeline, pero ilang ulit na rin itong itinanggi ni Angeline. Bukod sa masayang balita ng kanilang kasal, may chika ring nagdadalang tao si Angeline. Ayan, mukhang baby number 2 na nga ang kasunod. Pagbati ni Mama Ogs, quote and quote, samantala balita ring buntis si Angeline sa second baby nila ni Non-Rev, kaya magkakaroon na ng kapatid si Baby Silvio. Kung totoo man ito, congratulations Angeline at Non-Rev. Pero, wala pang inilalabas na kumpirmasyon ang kapamilya singer ukol sa chikang pagbubuntis niya. Di umano. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong Chikadora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat. Yan po ang ating showbiz balita. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Jonella, Susan Aizon at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating mga executive producer ngayong araw na ito, kina Jerome Toledo at Stephanie Vicente. Maraming salamat din sa mga nakasama natin sa ating mga segmento para sa ating business news kay Erwin Peñano, para sa ating sports news kay Leo Magpayo, sa ating showbiz balita kay Stephanie Vicente, sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas, para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayo mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon. Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarting mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano,
ng pamamaraan.